Okay, welcome po sa ating munting YouTube channel. Ito po muli ang ating Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At gusto ko lang, bago ako bumati ay gusto ko lang kayong pasalamatan sa panonood ninyo ng ating mga videos. At dun sa mga OFW, mag-ingat po tayo dahil dumating na ang taglamig. Uso na po ang ubo at sipon. Ayan, at bago ako magpasalamat ay gusto ko lang munang bigyan kayo ng tips kung ano ang magandang gawin na mga firing pin. Okay, kamukha nito naputol na. Okay, ano ang magandang materialis na gawing firing pin. Okay, so yan ang ating topic ngayon. At gusto ko lang pasalamatan ang ating 30, ilan na tayo? Tayo ay 38,179 na. Ayan, at gusto ko lang pasalamatan yung mga silent viewer natin na hindi nag-skip ng ads dahil nga po tayo ay charity vlogger. Nang kinikita natin sa YouTube channel ay tinutulong natin sa ating mga estudyante na mga anak na single parent. Kaya nga po, pasasalamatan ko lang yung ating mga maigiting na mga sponsor na nagpapadala dyan sa ating GCash number para sa ating mga estudyante. Okay, at sana marami pa ang mag-sponsor para madagdagan yung ating mga estudyante. Okay, shout out kay Alfredo Isidro or Dosipay ng Las Piñas. Ganon din kay Architect Arnel Salvador ng Kuwait, kay Jubil Platoon ng Riyadh, Saudi Arabia, si Boy Omay. Okay, pabalikan na ng Riyadh, galing ka sa bakasyon, ingat ka, God bless you. Okay, at kay Umbet ng Kia Motors Kuwait, kay Anthony Banglista ng Pasay, at merong ayaw magpakilala si Adrian A. Okay, tawagin na lang natin siyang Adrian A. At gayon din, salamat kay Conrado Ilulaylio at Junior Diaz. Yan yung ating mga sponsor. Okay, at hindi naman tayo tumitingin sa laki ng halaga. Ang tinitingnan natin ay yung pagtulong. Okay, yan. At sa topic natin, maraming namumroblema ng mga nasisirang firing pin. Ngayon, may mga firing pin talaga na wala kang mabibili. Wala kang mabibili sa out of stock, ganyan, at saka walang model na ganon. So, napipilitan tayong gumawa na. So marami nagsasabi na pako, marami nagsabi na na concrete nail. Okay, kung ano pa man, pero ang tip ko lang sa inyo, kung ano man ang gusto ang ginagawa ninyo ng mga pamamaraan, pero nasubukan ko na ay itong barbula ng mga sasakyan. Okay, yung mga barbula na yan, may mga sizes yan dito, conforme sa mga makina, ganyan. So, nagkataon na itong barbula na ito ay pupwede dahil yung dulo niya ay sakto na dito. Okay, sakto na dito yung dulo niya. Kung mapapansin niyo, meron siya diyan yung lagayan siya ng ng lock. Wala namang problema yan, lalagyan na lang natin yan ng langis. So, ang ginawa natin ay minasin natin ito, pinaliit natin ito. Okay, at yun yung lagayan, ito yung lagayan ng lock. Ito yung lagayan ng lock. Ang dulo na yan, para hindi siya lumabas. So yan, ginawa na natin. At hindi na ito kinakailangang i-harden. Sapagkat itong materialis na ito ay matigas at makunat. Bukod sa matigas, ang kagandahan nito ay makunat, hindi ba? Kasi yung iba, pag sobrang tigas, napuputol. Okay, nung una gumawa na rin ako ng mga barina, yung mga puno ng barina. Okay? Ginagawa ko 'yun, 'di ba, yung puno noon ay wala tayong barina dito. Yung puno ng barina ay kamukha nitong mga ganito. Ayan Yung mga nasa dulo nito ay hindi naman na twisted. So meron yan ditong hawakan. So ginagawa ko rin 'yan. So pag sobrang lutong naman ay napuputol. Kamukha nito, sobrang tigas, napuputol yan. Kahit pa siya original. Okay, hindi ko nasasabihin sa inyo kung anong baril ito.
Pero ang mahalaga dyan, ano man baril, revolver man yan, kalimitan, mga revolver, walang mabibili. So, nakakagawa. Hindi ko na lang pinakita yung paggawa nito dahil matagal. At saka isa pa, bawal naman ipakita rin minsan sa YouTube yung mga pagpapabricate. So, pinakita ko na lamang sa inyo, tapos na. Hindi na ito kailangang i-harden sapagkat itong materialis na ito ay subok na itong matibay. Mantakin mo, lumuwag na lang ito sa kanyang valve guide. Kaya pinalitan. So, matibay ito, hindi ito basta-basta napuputol. Kaya ito ay magandang gawing firing pin. Nagbigay lang ako sa inyo ng tip kasi nagtatalo yung iba ano ang magandang gawing firing pin. Ito talaga ay nasubukan ko na maganda. At marami na rin akong ginawang ganito dito. Okay, so actually pang rifle ito dito sa baril na ito. Hindi ko na sasabihin sa inyo kung anong rifle ito. Dahil ito marami na akong nasirang ganito at aprobado ko na ganito ang matibay na ano. So subukan natin ito na ilagay na at tuturo ko rin sa inyo yung tamang haba. Okay. So kinakailangan siya may return spring para pag pinalo siya ng hammer, babalik siya. Okay, so lalagyan na natin siya dito. Itatapat lang natin yan dito sa pin, doon sa kanyang lock. Itong kanyang slot. Ano, para retainer, pin retainer niya. Okay, kalimutan natin. Lagyan natin ng konting langis. Okay, mga isang patak lang dyan at isang patak dito. Yan, kakalat naman yan eh. Para sure ball tayo na kailangan nakasintro yan pagpapasok. Yun. Tapos, ipipress natin. At papasok natin. Ayan, okay. So mapapansin natin, hindi kinakailangan sobrang haba ang nakalabas dito. Mga 2 mm lang kamukha nito, ayan oh. Mga 1 mm o 2 mm kahit pa sa mga mapapansin niyo sa mga 1911 hindi ganong mahaba. At kung titingnan ninyo dito, nakalubog siya yung dulo. Hindi kinakailangan nakalutang dahil pag yan ay nag-load kayo, nag-chamber load, ay puputok yan pagka ano. At kinakailangan din na may return spring kagaya kamukha nito. Ayan o. May return spring para bumabalik siya. Ayan o. Para pag pinalo siya ng hammer, babalik siya. Okay, ayan o. Kinakailangan malakas din yung spring yan. Para pagka nag-chamber load, yung balik nito minsan sumasalya, pumuputok. So ayan lang ang gusto kong ibigay sa inyo na tip para hindi kayo problema. Of course, kung maliliit lamang kamukha ng mga kamukha ng mga revolver. Yung tinuro ko sa inyo na pwede kayong magtorno sa Benz drill, pwede ninyong gawin kung mga pang revolver lang. Pero pang mga mahaba, kinakailangan talaga sa lathe machine. Okay, ito yung kaputol niya. Okay, so ayan ang binigay ko sa inyo tip para kung halimbawa wala namang kayong machine shop, ay pumunta kayo sa mga machinist. Dali ninyo, basta i-order ninyo ganitong materialis, engine valve. Yung mga wag na kayong bumili ng bago kasi bibili kayo ng bago sa mga junk shop. Tinatapon lang ito ng mga mekaniko. Napakarami nito. Inihingi ko nga lang yan sa mga automotive shop sa mga mekaniko. Shout out sa ating mechanic girl kay Chinchin Gutierrez. Napakadami niya yan. At sinubukan na rin ni Chinchin na nag-message siya sa akin, sir, maganda raw talaga. At nasubukan na niya, gumawa na siya. Dahil yung pinagtatrabaho niya ay machine shop din. At parang yung shop ko, mga engine rebuilding din ang ginagawa. Ay yun, nasubukan na rin niya. At aprobado ito, promise. Hindi kayo i-compromise nito. Tutuusin, mas matibay pa ito sa mga original na mga pyesa na mga baril. So ayan, kung makakagawa kayo,
gawin ninyo. Practice lang naman ang kinakailangan. So yan lang ang tip ko sa inyo at sana nakatulong ang video na to. Okay, yan lumulutang. At hindi rin kinakailangan naman yan na masyadong mahaba ang lutang yan eh. Sakto lang na paputokin niya yung primer niya. Okay, so ito ang inyong Pinoy Params Instructor. God bless us all. Magtanong lang kayo at sasagutin natin. Yung mga kung akala ninyo na paulit-ulit na tayo dahil nga napapagbigyan na natin yung mga ibang hindi tumitingin ng tumitingin sa ating mga playlist, pinagbibigyan natin para walang magtampo. At kamukha ni Alusin. Okay, sabi niya pabalik-balik tayo. Pero yung tinanong niya sa akin na bakit naipit yung basyo, pabalik-balik din yung video ko na yun. Ang dami na rin nun. So, kung alam ninyo na napanood na ninyo, wag na lang ninyo panoorin. Mas maganda kung panoorin ninyo para dagdag rin yun sa ating mga beneficiaries. Okay, maraming salamat sa inyo. At ganun talaga, pagbibigyan natin lahat dahil may mga bago tayong may mga bago tayong mga subscribers, pagbibigyan natin lahat para walang nagtatampo. Ang YouTube channel ko naman ay para sa lahat. Okay, at ang gusto ko lamang ay matuto tayo ng paggagawa at ng tamang pag-alaga ng ating mga baril. Yung mga tips ko, kung ayaw ninyo sundin, wala namang problema sa akin dahil may mga kumukontra. Yung mga tips ko, kung paano alagaan ng mga baril at kung paano paglilinis. Kanya-kanya talaga tayo ng style. Kaya nga sinasabi ko, mag-comment kayo kung may alam pa kayo ng mga materialis na pwede rin gawin. Okay, so mag-ano pa ako sa inyo ng ibang mga videos kung mga ang magagandang mga materialis. Kasi naging topic natin nung nakaraan yung pagkakaiba ng original na baril at saka yung mga fake o yung mga paltik na tinatawag natin. So ayan, at magbibideo rin ako ng kung yung mga may nagtanong din kung mga magagandang bakal ba ang mga ginawa natin ay ano naman ang pagkakaiba nun. Okay, magta-topic din tayo niyan. Lahat itatopic natin para mabalansin natin yung ating kaalaman. Hindi naman ako lahat ang may alam. May alam din kayo. So magaganda yung mga tanong ninyo para mabalansin natin. Okay, ayan, at babasahin ko lamang yung ating mga top yung community spotlight natin, weekly highlight of the most engaged audience members including the top members. Okay, yung mga top members natin, linggo-linggo ito, pinapublish ito ng YouTube. Okay, nangunguna pa rin sa atin si Alfredo Isidro. 100 plus yung kanyang engagement. Okay, si Danilo Prudencio, si Danilo Prudencia ay 19 ang kanyang engagement. Si Amboy Llanes, shout out din sa iyo, ay 36 ang engagement niya. At si Tome Aparacci ay 63 ang engagement niya. Okay, manood kayo, mag-marathon kayo para kayo ay masya-shoutout ko lagi. Siyempre, shoutout natin yung mga top natin, yung mga top members natin at yung mga top engage, yung mga top na mga manonood natin para naman ganahan lalo kayo. Ayan, ito ang inyong Pinoy Params Instructor. God bless us all. Sana may natutunan kayo sa ating maiksing video. At next video natin yung mga tanong na uli natin. Actually, marami na rin ang tinanong niya noong mga nakaraang videos. Kaya, naalaala ko lang na gumawa ako. Kaya pinakita ko rin sa inyo. Okay, God bless us all. Thank you very much.